sabi ko, this is a very, very good strategy. Kasi ang banat na nila dahil nag-declare, no? Ulit sasabihin ko, ang declaration hindi ibig sabihin sigurado kang tatakbo. Ang declaration ay nagsasabi ka ng ganyan dahil marami kang aayusin. Sa Estados Unidos, merong Presidential Exploratory Committee. Yan ay nag-e-explore, tatakbo ba ako o hindi, bago talagang maghayagan, no? Itong ginawa ni Inday Sara, nag-declare siya ng intention niya na tatakbo, no? Hindi ibig sabihin niya na talagang tutuluyan, maghahanda. Kaya ako'y natutuwa dahil may 28 months. Ano ba ang traditional? Usually yan 18 months before election day. O edi may sobra akong 10 months para maayos ang kanyang planong tumakbo. Yan yung kay Vice Presidente, maayos niya, no? At makikita natin diyan, wala siyang partido, wala siyang pera, wala siyang line-up, wala siyang Vice Presidente, wala siyang kandidato sa House, sa House, sa Senate, at saka sa local government. Naku po, matinding buwelta nga ang natikman nito si Benny Boy Dila dito kay Kong Pulong matapos nga ho niyang batikusin si BP Sara sa pagiging kandidatura sa 2028 presidential election. Dito mga kapatid, wala ho tayong paligoy-ligoy dito, sabay-sabay ho tayong mag-komento, mag-react at basahin din ho natin ito naging pahayag o kung paano niya nga supalpalin si Benny Boy Dila dahil mga kapatid, noon pa lamang kung hindi naman ho nila, alam niyo na, parang dinaya itong nakalaban ni Benny Boy Dila, hindi na nga ho siya binoto, pilit pa rin ho siyang ipinanalo. Ayan ho ang ating pag-uusapan at ayan din ho ang buwelta netong si Kong Pulong kay Benny Boy Dila. Ayan mga kapatid, sabay-sabay ho tayo magbasa ho dito. Kung magsalita tayo napakalinis na pastor dyan sa district ng Manila na hindi na raw susuporta kay BP Sara sa 2028, nasisiraan na yata ito ng bait na para bang may babigat siyang political weight sa usapin ng 2028, baka kailangan muna nating mag-reality check. Pastor, malinaw naman ang record. Talo ka sa sarili mong distrito noong 2025 elections. Hindi ka binalik ng mga botante ng Maynila. Kung nasaan ka man ngayon sa posisyon mo, alam ng lahat na hindi iyon dahil sa mandato ng taong bayan, kundi dahil sa basbas ng leadership, partikular ng iyong political patron na si Tambaloslos. So when you say you will not support Sara Duterte for president, the honest question is, kanino ba talaga mahalaga ang suporta mo? Yan nga mga kapdita, matindi ho talaga ang buwelta nitong si Kong Pulong kasi mga kapdita, ito nga si, alam naman ho natin ng milyon-milyong Pilipino, yung si Benny Boy Dila, hindi na ho siya pinaluklok ng mga taga Maynila. Hindi na ho siya pinaluklok, pero ano hong ginawa sa kanya? Pilit ho siyang ipinanalo. Dinisqualify ho yung kalaban ho niyang congressman. Tignan nyo, dahil nga alam nyo na, naaayon ho siya dito sa administrasyon ni Marcos Jr., pilit ho siya nakaluklok. Ganyan ho katindi o kakapal ang pagmumuka ng mga yan. Ayan, sa mga botante ng Maynila na matagal ka nang hindi pinili o iilang tao sa loob ng kongreso, perhaps the better question is, sino ka ba para magsalita tungkol sa 2028? Ang lakas naman ata ng bilib mo sa sarili mo. Wala kang nagawa sa flood control corruption ng mga kaalyado mo at wala kang nagawa para sa taong bayan. Paano nga naman kasi may magagawa mga ka-update? Kung sila din naman ho yung nag-uunggoy-unggoyan, sila din naman ho yung nakakatanggap ng maleta, talaga namang wala ho silang sasabihin at anong pagtatakpan na ho yung, alam niyo na, yung boss ho nilang si Martin Luther King at si Marcos Jr. Ayan, basahin lang ho natin mga kapatid. At since mahilig ka rin magpaka-moral authority, isang simpleng tanong lang, Pastor, magkano na ba ang impluensya mo ngayon sa accounts committee? Naku po, sa politika hindi sapat ang titulo o pag-angkin ng moral high ground. Ang sukatan ay tiwala ng taong bayan. Tama naman mga kapdita. Ang nakikita naman ho natin, kung hindi ka paluluklukin ng milyon-milyong Pilipino dyan sa posisyon mo, talagang ibig sabihin, ayaw na nila sa'yo. Tinitimbang din ho ng mga ating kababayan kung sino ang karapat dapat lubuklok. Ayan. At sa puntong iyan, malinaw kung sino ang may mandato at kung sino ang wala. Ayan, di na ho natin kailangan basahin nyo nasa ilalim mga kapatid. Pag Jack and Poy na lang diha sa imong dulaan nga, nakagawas ang dila noy, Pastor Jack. Ayan nga ho yung matinding banat o buwelta ni Congressman Pulong. Hindi lang yan ang ating pag-usapan, pati nga ho itong si Pro Malutikia mga kapatid.
may matinding babala dito ho kay VP Sara dahil mga kaptit wala naman hong kinakampanya si VP Sara para sa kanyang presidential election na alam niya na, idadawi ito, isasama niya bilang vice-presidente. Kaya mga update, sabay-sabay ito mag-komento, mag-react dito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Kaya mga update, direkta na ho tayo. Nung impeachment na una, no? Yung bang 106 tatagal? Sa tingin ko hindi kasi marami pa mga bagay-bagay na ang tawag ko doon extraneous variables na makikita natin sa mga susunod na araw. At yung mga yan ay magpapatungkol sa isang proseso ng impeachment sa presidente na hindi nila inalaw mag-prosper. Diba? Ang dapat lang naman, form and substance. Yung evidence, bayaan mong pag-usapan. Sinarado ka agad nila. No? Kaya ako, ang appeal ko sa makabayan, huwag na kayong maglaro. Laro kayo ng laro. Ngayon, hindi nyo maintindihan kung paano kayo sasayaw sa inyong sinimulan. So, ang akin, itong impeachment, apat, hindi ibig sabihin, pagdami ng impeachment charges, ganun na lamang ang kasalanan ni Vice Presidente kasi yun ang binubuo nila. Titingnan po natin ano ang katotohanan dyan sa mga charges na sinabi. At ang tingin ko, ang pinakadiin dyan ay yung confidential fund na yan sina Grace Piatos, etc. Klarado naman ho yan kung bakit gustong malaman kung sino si Grace Piatos. Opo. At kayo po ba ay sumasang-ayon kasi in relation po dun sa issue ng impeachment din? Kasi nakapanayam kahapon ng media itong si Deputy Minority Leader Egay Erice at naitanong sa kanya kung sigurado ba na makakatakbo at ang sagot niya, itong si VP Sara at ang sagot niya, kapag na-convict daw si VP Sara dito sa impeachment, magagalit daw yung kanyang mga supporter which is sa mga survey nga, talagang mataas yung kanya nakukuhang grado, baka raw mag-gather pa ng public sympathy at kahit sinong Duterte ang lumaban ay manalo. Kayo po ba'y sumasang-ayon dito po, Prof? Alam mo, Admar, bilog ang bola. Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi ni Congressman Erice, pero bilog ang bola. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ang definite ako, i-demolish nila si VP, at ang time frame nila, hindi nila mamadaliin, gagawin nilang 2 months na demolition. Kung titingnan mo yan, base sa kalendaryo ng Kongreso, napakahirap gawin. Kasi meron silang recess sa Marso, babalik sila ng Abril, magre-recess uli sila, tapos end na ng sinidye, no? Kung ang focus na lang nila ay impeachment at wala ng anti-dynasty, wala na ang lifting ng travel tax, wala na yung mga sinasabi ni Mr. Marcos na pagagaanin ang buhay ng Pilipino, ay yan ang bantayan nila kasi dyan magagalit ang tao. Hindi na kay Inday Sara kasi galit na sila sa ginawa sa kanya at sa tatay niya. Pero yung appeasement na sinasabi na gagawin nitong administrasyon na ito, at sinabi na rin niya ni Congressman Sandro Marcos, no? Paano ang legislative nila? Lahat na lang nakapokus sa impeachment. Tama si Vice Presidente na ito ay isang personal na demolition job sa kanya. Hindi accountability. Kasi kung accountability yan, 125 plus 500 versus 1.5 trillion, hindi ko maintindihan yung mga bumabatikos kay Vice Presidente, mas binibigyan nila ng tuon yun. Kundi kung accountability, di sumunod kayo sa COA. Kaya nga ang parati kong sinasabi, kahit sa show ninyo, ibahin nyo yung joint resolution sa Confidential and Intelligence Fund. Kasi hanggat yan ang batas, susunod at susunod ang mga liderato patungkol sa confidential fund.
Opo, nakikita nyo rin po ba, Prof, no, speaking of demolition din, yung posibilidad naman na hindi na basta-basta may babanat dito na iba pang mga grupo or yung mga kilala lang natin na mga grupo o paksyon ang babanat sa kanya dahil baka sasabihin na ay politika lang yan kasi ano na nagpahayag na siya ng pagtakbo sa pagka-presidente. Mismo, Admar. Kaya nga sabi ko, this is a very, very good strategy. Kasi ang banat na nila dahil nag-declare, no? Ulit, sasabihin ko, ang declaration hindi ibig sabihin sigurado kang tatakbo. Ang declaration ay nagsasabi ka ng ganyan dahil marami kang aayusin. Sa Estados Unidos, merong Presidential Exploratory Committee. Yan ay nag-e-explore, tatakbo ba ako o hindi, bago talagang maghayagan, no? Itong ginawa ni Inday Sara, nag-declare siya ng intention niya na tatakbo, no? Hindi ibig sabihin niya na talagang tutuluyan, maghahanda. Kaya ako'y natutuwa dahil may 28 months. Ano ba ang traditional? Usually yan 18 months before election day. O edi may sobra akong 10 months para maayos ang kanyang planong tumakbo. Yan yung kay Vice Presidente, maayos niya, no? At makikita natin diyan, wala siyang partido, wala siyang pera, wala siyang line-up, wala siyang Vice Presidente, wala siyang kandidato sa House, sa House, sa Senate, at saka sa local government. Kailangan mo yan para sa presidential campaign, no? At dahil iba ang politika niya, mamimili at mamimili. Kanino ba ako tatayo? Sino ba ang dadalhin ko? May isa na nag-suggest itong agang ito, no? Na may sisterhood kami sa Davao. Pwede ba maging safe zone yan ni Inday Sara? May mga ganun. So, may mga individual na nagsasalita na, may mga individual na nagpaparating na sa kanya na pasensya ka na ba? Nakapirma kami dun sa una pero napilitan lang kami. Pwede ba kaming pumunta? Kung pupunta ka at tatawid ka, anong partido? Ito yung mga realities on the ground na kailangan maiayos. So, napakahalaga na makonsolidate yung kanyang grupo, yung mga Duterte, at papalakas. Iba pa yung may additional dahil alam naman natin ang politika is additional. Whether you Opo. like it or not, it's additional. Opo, at speaking of itong mga maaring maging manira sa kanya, meron pong pahayag yung si Attorney Conti na baka raw mababanggit doon sa kaso ni President Rodrigo Duterte doon sa ICC ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ano po masasabi niyo rito, Prof? Ay, go ahead, Attorney Conti. Total naman yan, si Attorney Conti, sayo ng sayo sa hangin eh. Hindi mo maintindihan. Meron ba siyang witness? Nagpatawag siya. I mean, these people, they do all sorts of things just to ensure na yung mga Duterte nasa defending side, no? Kung mabanggit, di mabanggit. Di ba? And let the facts bear that out. Kasi yung sinasabi niya, involved rin daw. Paano naging involved? Hindi naman siya nasa national. Kung sa Davao, nasa ng preba nyo. Alam mo, madaling mag-akusa eh. Ang pag-aakusa eh, 5-5, no? 10-5. Akusa ka ng akusa. Pagdating sa facts, babagsak. Bakit ka nag-aakusa? Kasi mahina yung facts mo. Kasi kung malakas yung facts mo, hindi ka mag-aakusa. Hintayin mo na lang yung hearing to present the facts. So kay Attorney Conti, kung gusto niyong isama niyo na lahat. Opo. Dito naman po sa mga posibleng dadami pa ba yung magsasalita laban dito sa kasulukuyang pamumuno po, Prof, after nitong deklarasyon po ni
Vice President Sara Duterte, kasi nakita naman natin yung mga nagsasalita, lalo na pag sa government po, alam natin yung nangyayari sa kanila. Yung mga mensahero mismo, yung inaatake, hindi yung mga argumento, mga sinasabi pong mga aligasyon. Prof. Alam mo, Admar, tama ka, no? Magsasalita ba? Ako'y naniniwala na ang pahayag ni Vice Presidente Inday ay magpapalakas ng kanilang loob. Naniniwala ako na ngayon may tumindig na leader. Ayokong gamitin yung oposisyon kasi ibang klase yung oposisyon, hindi mo maintindihan kung sino. Anti-Marcos Bloc, no? Na ngayon may muka ang anti-Marcos Bloc at ang muka ay Vice Presidente. Kung ikaw ay may gustong sabihin, kung ikaw ay may alam sa mga nangyari dito sa flood control project, hindi lang yan, sa PDIC, sa PhilHealth, lahat. Nandyan si Vice Presidente. So ngayon may muka at may leader. Opo. Ako'y naniniwala na magbabago at mas marami pa ang lalabas na magpahayag ng katiwalian dito sa administrasyong ito. Prof, nabanggit mo yung opposition na di mo malaman kung opposition ba talaga o hindi. Nakikita nyo rin po ba na dapat na rin silang maglabas or sabayan kung sino man yung kanilang magiging pambato laban dito kay Vice President Sara Duterte? O hanggang sa kasalukuyan, nakikita nyo rin na pahirapan din sa kanila yung paghahanap kung sino man, kasi parang patuloy pa yata yung panawagan na magkaroon ng pagkakaisa kuno sa oposisyon. Adman, maganda yung tanong mo. Itong paghayag niya, mapipilitan ang administrasyon na pumili at bilisan ang kanilang pagpili. Mapipilitan rin ang oposisyon. Yan ay ang pink, ang dilaw at kung ano-ano pa. Na pumili at maayos yung kanilang pagpili. Lahat sila will have to react. Kaya yun nga ang kagandahan ng pahayag ni Inday. Everybody reacted in the way they were being made to react. So, ang paniniwala ko dyan, mas bibilis ang pagpili at mas bibilis sa side ng administrasyon na makipag-deal. Kailangan kong basagin ang boto ni Inday. Kailangan ko ng third force. Di ba may puti na nga nag-declare ng third force. Hindi ko lang nga masabi. Ang galing-galing naman ng puting yun. Alam ang Pilipinas, no? So may third force, may fourth force. At pag titingnan mo ang kasaysayan sa presidential politics, marami usually kandidatong tumatakbo. Tapos sa dulo ng hihina, bumibitaw. Yung iba dyan, namemera, di ba? Nagpa-fundraising. Yung iba, talagang na-accept nila yung reality na wala sa kanila ang tao. So mapapaaga lahat ito. Huwag kang maniwala na, ay, ang aga-aga niyan. Hindi, ngayon pa lang, pustahan tayo, may nagmi-meeting na para sa 2028. Opo, and Kagabi, palita ko may nag-meeting tungkol sa 2028 dahil sa announcement niya. nako. Pero wala pa kayo sa kasalukuyan na mga lumilitaw na pangalan na magiging mabigat na katunggali ni Vice President Sara Duterte. Nandun na yung sinasabing kahandaan ni Senadora Risa, si VP Leni, at iba pang mga pangalan. Ito bang mga pangalan na ito na lumilitaw kayang matapatan sa kasalukuyan itong si VP Sara? Mahihirapan. Dahil hindi naman sila nag-undergo ng ganun demolition at mag-undergo ng ganun demolition eh. Malilinis yung mga yan. Hindi, di ba? Yun nga ang isa, pinackage na parang santo. So, ang tingin ko, mahihirapan ring humayag. Dahil, ganun pa rin, usapin ng makinarya, usapin ng pondo, ang mahihirapan mamili ng kandidato ay yung administrasyon.
kandidato kasi nasa kanila yung pondo at makinarya. Pero babalik ulit tayo sa kasaysayan. Yung bang may pondo, yung bang may makinarya, nananalo ng eleksyon? Kaya balik-balik tayo na sa kasaysayan. Yung sinasabi nila, maaga pa yan. Tingnan mo nangyari kay Binay, tingnan mo nangyari kay Villar. Oo, given yon. Pero iba namang circumstance si Inday Sara. Opo, napag-uusapan po ito po, Prof. Sapat na ba yung naging experience at naging katatagan ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na mga taon na siya talaga ay tinuligsa, binato ng putik sa natitirang taon ng termino na makaka-injure ulit siya? Alam mo, yung pagtuligsa, yung putik, sapat na ba? Sobra-sobra nga no? Doon sa tanong mo, makaka-endure ba siya? Ako'y naniniwala na kakayanin niya. Doon sa maagang pagtapon ng putik yan, at yun ay parte na rin lang ng pagdating ng kampanya na itapon na. Ano pa ba namang itatapon? Opo. Diba? Usually sa kampanya nagkakaroon ng crisis dahil biglang all of a sudden may ganito, may ganyan. Ngayon, meron kang 10 months ng 2026, meron kang 12 months ng 2027, at meron kang 6 months ng 2028. Mamili kayo. Opo, huli na lang po, Prof. Doon po sa mga maaring magtanong o hindi Duterte at magtatanong, ano bang may pagmamalaki niyang si VP Sara Duterte? Baka dahil lang sa kanyang apelido at ano ba ang naging performance niya? VP lang siya. Ano ba ang naging performance niya? Or may higit pang dapat malaman yung mga hindi pa nakakaalam po, Prof, tungkol po kay Vice President Sara? Well, Admar, kailangan lamang na ulitin kung ano yung programang ginawa niya sa DepEd. Ang isang natatandaan ko dyan, siya ang nagbigay ng less administrative load sa teachers. Nagbigay siya ng 30-day vacation sa DepEd dyan, no? Napuntahan niya ang last mile schools at nasa ayos niya yan. Sa pagiging vice-presidente, kahit lumiit yung pondo niya, ano ang tumatak sa akin? Pag may bagyo, nandun siya. Bagyo, lindol, sink ng vapor, nandun siya. Sama siya sa taong bayan, pag may namatay na sundalo, pumupunta siya doon. Bakit? Kasi isa siyang reservist at mahalaga sa kanya ang seguridad. So kung sasabihin mo, wala namang nagawa yan, vice-presidente lang. Alam po nyo, ang role ng vice-presidente ay spare tire. Nandun sa tao, sa katauhan ng vice-presidente, kung paano niya gagawing meaningful at effective ang kanyang tungkulin. Hindi siya tumigil. Hindi siya nalugmok nung siya'y dinemolish at dinedemolish. Bagkus, pumupunta siya sa taong bayan. Ngayon, dun sa batikos na, parati naman siyang travel ng travel. Kaya kung ang tatay niyo'y dinala sa isang foreign country na against sa will nung tao, hindi ba kailangan nandun ka rin? Hindi ba pagiging pamilyang Pilipino yung tutulungan mo ang tatay mo, sisiguraduhin mo okay siya? So, kung titingnan mo, tutalin mo ang nagawa ni Vice Presidente, mas markado pa nga kisa sa presidente hindi mo maintindihan kung saan siya talaga. At kung ikukumpara mo naman, Prof, as a Jade po ito ulit, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte ay naoobserbahan, napapansin natin yung pag-iikot nga, hindi lamang sa labas ng bansa, kundi mismo dito sa ating bansa. At alam niya mismo yung pulso ng ating bayan. Oo, alam mo, malaking bagay yan sa isang national leader. Siguro sa local, hindi masyado. Kasi ang inaalam mo yung ano nangyayari sa barangay. Pero ito,
yung mga lugar na hindi pinupuntahan niya. So sa kanya, hindi porke malayo ka, iilan lang ang botante dyan, hindi ko na pupuntahan. Iba nga ang molde, iba ang mold ng Inday Sara. Kaya napakahirap sa mga politiko na tatamad-tamad ang maintindihan siya. On the other hand, napakahirap sa isang politiko na masipag at mahal ang kanilang constituent na hindi mo kakargahin si Inday Sara dahil wala namang kayong pinagkaiba. Prof, pahabol ko lang, Prof. Sino po or meron po bang dapat na criteria kinakita na dapat na maging katandem ni Vice President Sara para solido po pagdating sa 2028? Alam mo, maraming mga pangalan na, kita mo ha, biglang naglabasan na ngayon ng mga pangalan. Sabi ko, ang bilis naman yan. Sa tingin ko, critical ang Luzon. Strategically, in terms of votes, 54% ang Luzon. Kaya mo ba kung Mindanao at Visayas ka? Pwede, pero sisikuhan pa kayo sa Visayas. Central Visayas pwede. So siguro kailangan yung magiging vice presidente niya kino-complement siya. May bata si Inday, siguro yung vice presidente pwedeng mas may experience sa kanya. May sariling natural group. Taga Luzon. Mahalaga ang Luzon. At yung pagpili na yan ay critical kasi mawawala sa usapan ang Northern Luzon. Northern Luzon ba? Hindi naman. Malaki ang Region 3 at Region 4A. So ang NCR malaki rin. So tingnan natin, meron nag-float na babae sa babae. Ako, naniniwala ako na medyo mahihirapan dahil hindi handa ang Pilipino sa dalawang babae na mamuno. Pero kung yan ay dadalhin ng tao, why not? No, nasa tao naman kasi talaga kung sino yung magugustuhan nila. Ang malaking bagay dyan, naintindi nga nila si Inday Sara nung bumaba at mag-vice presidente na lang. Sa tingin ko maiintindihan nila kung sino ang manunumbrahan ni Vice President, kung sino ang kanyang magiging katandem. May nilabas po na pahayag ang Pangulong Rodrigo Duterte po, Prof, no? For sure, nabasa nyo na po ito. Marami din ang naging emosyonal nung mabasa nila itong pahayag ng Pangulo. Sa tingin nyo po, anong nakikita nyo pong epekto rin dito, lalo na't sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte kung meron man po? Well, alam mo, Admar, very emotional yung sinabi niyang hindi na siya attend sa confirmation ng kanyang charges, no? Unang-una doon yung question niya ang jurisdiction. At ang dulo, mahal niya ang Pilipinas. Sa tingin ko, napakahalaga yon. Dahil makikita mo na hanggang ngayon, iniisip niya ang bansa. At makikita mo na hanggang ngayon, kung nandun siya dahil sa extrajudicial killing na sinabi rin niya dyan sa sinabi niya na wala siyang ginawang ganon at parte ng programa, makikita mo na ang Duterte gagawin ang kailangan masaayos lang ang bansa. So, yung paglabas niyan, nagulat ako, nung binasa ko, naging emotional ako, paulit-ulit kong binasa, uulitin ko, no, hindi siya ang kandidato ko ng 2016. So, makikita mo na hanggang ngayon, ikaw rendition na, ang iniisip mo pa rin yung bansa mo. So, malaking bagay yon dahil nasubukan na ng taong bayan si President Rodi ng 6 na taon. Ito pa yung ginante ng isang Marcos.
So, may kabuuan yung mga yan. At sa tingin ko, pagdating ng 2028, makikita natin overwhelmingly ang impact ng mga ginagawa nila. Opo. Prof, ngayon, siyempre marami nakikita natin, sabi mo nga kanina, may mukha na. Yung taong bayan, may direksyon na, may signal na doon sa mga pro-Duterte na ito na nga ay tatakbo si Vice President Sara Duterte. Papaano naman po doon sa proseso ng ating halalan? Dapat ba ngayon pa lang ay paghandaan na po ito ng Commission on Elections? Lalo na marami po ang nagdududa noong mga nakaraang eleksyon. Oo, nako Jade, yan ang problemang isa pa. Meron nga akong kausap, ang sabi, anong gagawin natin kay Chairman Garcia? Sabi ko, wala, inaandyan siya, may term siya, di ba? Sa tingin ko, mag-expire yung term niya several days before the election. So, kailangan paghandaan. At kailangan ayusin. Nakita nyo naman sila dun sa paghahanda sa BARM election. Diba? So, kailangan ayusin. Hindi naman pwede ang COMELEC na nung tutulog pag walang eleksyon, pag dating sa eleksyon, dun lamang gagalaw. So, kailangan ayusin yung voters list, kailangan ayusin yung problema na nangyari noong 2025. Diba? Maraming bagay eh. At dito, sa hanay siguro ng mga supporters ni Duterte, kailangan magsama-sama, lalo na yung may mga tech know-how, kung paano babantayan ang boto. Ganitong kaaga, kailangan planuhin yan. Opo, lalo na't may pahayag po ang palasyo. Good luck. Sa tingin po ninyo, bakit ganun ka-confident ang administrasyon patungkol nga po dito o kaugnay nga dito sa deklarasyon ng Vice Presidente tatakbo sa pagkapangulo? Alam mo, Jade, yung good luck, maraming ibig sabihin yan eh. Good luck na, naku, siya na, di ba? Hindi nagpakita ng takot. Good luck na nasa amin ang makinarya, nasa amin ang pondo. Good luck na, anong batikos sasabihin mo kay Vice Presidente? Pero ako, ibabalik ko sa kanila, good luck sa paghanap ng inyong kandidato. Good luck na sana magpakatotoo kayo na hindi kayo maglalagay ng mga surrogate candidates para lamang masagin ang boto ni Inday. Opo. Siguro, Prof, huling mensahe po ninyo, lalo't batay sa mga nakikita nating mga survey sa social media, marami pong natutuwa dito nga sa naging desisyon ng pangalawang Pangulo na tatakbong Pangulo sa susunod na eleksyon. Sa mga kasamahan sa Duterte, tayo po ay umupo, mag-usap para walang sapawan at nagkakaintindihan ng bawat role. Meron ho tayong 28 months. Dapat ang deklarasyon December 2026 pero napaaga. Gamitin po natin yung panahon para ayusin ang ating mga grupo. Sa mga politiko, uulitin ko, ang 2028 is an anti-incumbency campaign. Kung ikaw ay incumbent at ikaw ay kumamal ng daming pondo at binulsa mo yan, maasahan ho nyo, sisipain kayo ng botante. Pangatlo, dun sa tunay na nagseserbisyo, tindigan nyo lang ho yung inyong serbisyo. At ang Pilipino naman ho, marunong tumingin sa tunay na serbisyo. At pang-apat, dun sa administrasyon, sana tigilin nyo yung si undersecretary nyo. Siya ang nagkokos ng pagbaba ng Pangulo. Hindi press officer ang bumabatikos politically. Pagsalitain niya yung political advisor nyo, kung sino man yan, humanap kayo ng ibang tao para hindi ang pagsasalita niya tungkol sa impormasyon ukol sa ginagawa ng Pangulo ay lahat ay batikos na lamang para sa Duterte. At panglima, sa media, sana maging fair kayo sa mainstream media kasi yung mga tanong na leaning towards a certain conclusion, napakahirap po niyan kasi pinipinturahan nyo na kaagad ang hindi pa nagaganap.